Hi guys! Hi guys! So, have you ever wondered anong meron sa relationship thingy like that? Kayo? Ano meron ba dun? Di ba, mostly, sinasabi nila, yung isang lalaki, tapos yung isang babae, tapos mag-on sila, yun na yun. Pero kasi nung mga nakaraan, parang naririnig ako na may napapasok ng ibang bagay. Hindi lang love. Hindi lang commitment. Parang Yun yung ano naman yung ano nyo ba yun, guys? Gone too far. Ano naman yun? Oh, I gets. Alam ko na. Ah, yeah. Ikaw, nasasabi ka ba ni Micah? Siguro sila yung mga tao wala pa masyadong alam. Ewan. Kasi Innocent Mga di pa mature. Curious, mind. Curiosity kills the sana cat. sobrahan lang. So, today, bibigay kami ng mga tips on how to keep from going too far. Too far? Yeah. So, Number 1. Tip number 1. Irespeto nyo ang isa't isa at maging disiplinado. Ibig sabihin nito, kung kayo, alam nyo sa sarili nyo na masaya kayo sa isa't isa, dapat nilarespeto nyo yung opinion ng bawat isa at pati na rin yung physical, emotional, social, and spiritual aspect ng life nila. Tapos yung sa pagiging discipline naman, dapat meron tayong self-control. Yun nga yung sinasabi nila na na kailangan, uy guys, help. go. Kung kailangan na Siyempre, hindi laging, ano ba to? Laging may parang nakaraan na oras sa mga bagay-bagay na kailangan gawin. Hindi Yeah, laging, tama yun. hindi laging go lang ng go. Kailangan yung oras, hati, ganun, parang ganun. Pangalagaan nyo yung relationship nyo, pero hindi kailangan na gumawa kayo ng mga bagay na alam nyo na, Gagawa ng ibang na bagay. napakalayo-layo na talaga. Number 2. Kailangan ay maging honest kayo sa isa't isa. Ibig sabihin nito, parang kasama to dun sa tip number 1 na irespeto niyo yung isa't isa. So dapat maging honest kayo sa kailangan niyo sabihin sa isa't isa yung mga kailangan niyo gawin, yung mga limitasyon niyo, yung kung ano yung nararamdaman niyo na ayoko na ganyan. Yung basta yun. Alam niyo na yun. The mature people here. So, tip number 3. Sa bawat obligasyon, may limitasyon. O, tama naman kasi, may obligasyon tayo sa ating relasyon. Kailangan natin pangalagaan nito at yung limitasyon na yun, obligasyon din natin kasi hindi tayo pwedeng basta-bastang diretso lang sa kung ano-anong gawain na baka makasama naman sa atin. Dapat alam natin kung ano yung nararapat at makakabuti sa atin. Ewan ko, ano masasabi? Yun. So, tip number 4, komunikasyon. Yun na yun. So, parang kung maganda yung komunikasyon nyo, ibig sabihin may maganda kayong relationship. Kasi kung hindi maganda yung komunikasyon, di ba, mostly away, ganun, yung mangyayari. Kaya, para maging healthy yung relationship, or para ma-avoid na rin yung magpakalayo-layo kayo, edi yun. Saka with magpagin yung communication, magkakaroon kayo ng honesty. Yeah. Saka magiging discipline din kayo kasi Connected yung mga tips connected. Diba? Connected, diba? Oo. Tsaka yung communication din sa family and friends. Kasi, pag nawala yung dalawang bagay na yun, mahirap din na maging stable yung relationship. Kasi yung family and friends, parang backup mo or support para sa relationship. Kasi kung, kayong dalawa lang nagkakaintindihan, paano pag nagkaroon ng problema, di ba? Kailangan meron din outside forces na tutulong para sa relationship yung dalawa. Para makahingi kayo ng advices, gano'n. Kasi, syempre, family, yung parents nyo, mas nakakalam na sila sa mga ganyang bagay. Sama. Key. Tip number 5, time management. Dapat naman talagang marunong tayo mag-manage ng oras natin kasi hindi lahat ng oras dapat sa relasyon lang or sa kung anong bagay kasi marami pa tayong gawain na dapat gampanan. Mga responsibilidad sa lipunan or sa bahay, pamilya, eskwela o kung ano man, trabaho man. Kasi kung mapabayaan natin to, ano mangyayari sa atin? Diba? Parang wala na tayong magandang kinabukasan. Tsaka rin, kung may time kayo, gumawa kayo ng mga ibang, bagay, mga wholesome recreations, gano'n. Yung mag-adventure kayo, travel, kasi at least, dun yun nasusubok yung mga strengths and weaknesses nyo sa, relationship. Kung malalaman mo yung mga gusto niya dito, ayaw niya, gano'n, di ba? At least ma-work out, tsaka
marami pa kayong matututunan sa pagta-travel, ganun. At saka dapat di kayo nag-rush kasi kung minamadali nyo lahat ng bagay, malamang magkakamali kayo kasi hindi nyo masyado na pag-isipan. Dapat, yun, Slowly but maayos surely. na pagpaplano at pag-iisip. So, tip number 6. Tip number 6, finally, God and love. So, di ba, alam naman natin na kapag may love, may God. Saka kay God, we can find love. So, matutong syempre, unahin muna natin si God. Dapat talaga si God yung center ng life natin. Kasi kung hindi man siya yung center ng life natin, bakit natin kailangan gumawa ng mga bagay na tulad niyan, na immoral, di ba? Kasi kung may guidance si God, hindi mo magagawa yun, o hindi mo gagawin yun. Yun. Tama yun. So, addition Ito of pa the ibang mga name. tips ni Janine. So dahil Janine special advices. request, dahil inassign nila sa akin, nasa Cavite ako. Yun. Things to do after shot sessions. I mean, shot, hindi talaga yung manghuhula ka sa exam. Pero yung mga ganun-ganon. Kasi, Yung umiinom. Kasi ganun. umiinom. Kasi mostly, di ba, dyan nagsisimula yung mga bagay na going too Hindi ka far. primary Kaya- factors talaga sa mga teens yan, alam ko. So, ayan. So, I list down 6 tips para sa mga bagay na ganun. So, number 1, be with peeps who can keep you safe. Sumama ka sa mga taong mapapagkatiwalaan mo talaga. Your friends. Your friends. Pero yung mga Pero talagang siguraduhin mo. So, magkakatiwalaan mo talaga. So, dapat ikaw friend mismo lang magkakatiwalaan. Magkakatiwalaan ka din. Kasi kayo lang din naman, kung mag-shot kayo, kayo lang din naman yung magkakasama. Diba? Kasi, isa pa, hindi porket kaibigan mo, o hindi porket matagal mo na siyang kasama, minsan safe ka. Oo. Oo, kaya kailangan talaga, yung trust talaga, nandun. Yeah. Yes. Number 2, don't be too friendly, don't trust too much. Diyan kasi minsan sa mga shot session na yan, may nakikilala kang mga bagong tao. So, syempre, yung kaibigan ni ganito, tapos kaibigan mo din siya, and then nakilala mo yung kaibigan ni ganyan, saka ikaw. Yeah, yun. Set limitations pa din. Yun. Ayun na nga, number 3, set limitations before, during, and after the shot session. Sa before, sa before, yun nga, be with peeps, saka maging ready ka dun sa consequences paano kapag pinagpatuloy mo yung shot na ganito, ganyan. Yung, na ano ka na, diba? Kasi wala ka ng control nun eh. Once, alam nyo naman yung nalasing, diba? Pag nalasing ka, you cannot steady yourself, you cannot think of you cannot Hindi think ka clearly. nakakapag-isip ng diretsong gano'n. Yeah. Tapos after naman ng shot, pilitin mo pa din. Kailangan pa rin maging alert ka talaga. O kung hindi mo talaga, kung gusto mo talaga i-limit, hindi wag ka uminom masyado. Oo, yun. Huwag na lang uminom. Huwag ka na lang uminom. Bata pa tayo. Shot na lang ng tubig. Tsaka Tubig juice. na lang, saka juice, saka soft Best drinks. tea. Pero soft drinks, ingat-ingat din. Huwag mo siya soft drinks. Yun. Tip number 4. If you feel like lasing na already, stop na. Kahit na parang pa lang na unang signs pa lang nalalasing ka, you cannot steady yourself. Although pag-isip-isip ka pa. So stop na din talaga kasi it might lead sa iba pang consequences. Prevention is better than the cure. Prevention talaga. So hindi lang dapat after, dapat before and during. Yun. Always be alert. Tip number 5 yun. Alert lang lagi, before, during, and after. Lalo na sa after, kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari. Sa mga kasama mo, sa shot session, buti kung mag-isa ka lang. Paano kapag may kasama ka? Buti pag mag-isa ka lang. Buti kapag, syempre, kapag mag-isa ka lang, tulog ka na agad. Depende. Hindi pa Depende. Pero Oo. syempre sa syempre pag sa Ingat-ingat din. known places lang, yung may mga taong matatakbuhan ka, if ever. Oo. Huwag yung mamaya mag-inom ka sa Cavite. kalsada, sa forest. Oo, sa forest. Sierra So, Madre. biglang, may leon pala dyan sa tabi mo. Tapos yun. Final.
know the consequences of being drunk. Kasi after na shot, malamang, kung nasobrahan ka na, edi lasing ka na talaga, and you cannot think clearly na. So know the consequences. Kailangan na maging safe ka pa din. Kailangan na makapagpahinga ka so you can recover. Ganon. Yun. So, additional, guys? Additional pa. Ano ba? Yung nasa text. Ha? Oh my God. Basta, yun. Sabi nga, nung sa isang quote, may nakita kasi ako, sa tip pa pala yun, hindi siya quote. Real men lead women to Christ, not to their bedrooms. Thank you, Julian, for that. So, yun. Siguro okay na yan, no? Ewan ko. Sana naman maluwanagan yung mga isip-isip niyo ganun. Kasi sa panahon ngayon, iba na talaga. Kung makikita niyo yung mga documentary noon, yung mga babae talaga, magdami. Yeah. Tapos, kailangan kasal muna bago mag-alam niyo na. No, kasal talaga yung... Pero ngayon kasi, ang nangyayari na, parang masyado ng iba, yung iba Maging liberated aggressive. talaga. Oo, aggressive na talaga. Sabi nila, aggressive lang daw. Or, ano yun? Yung iba pang term, di ba may isa Uhaw, pa? joke. Oh, how? Uhaw. Masyado na daw uhaw. Siguro Guys, ano na yun? Curious minds lang talaga siguro yun, yung mga ganung bagay. Guys, pag nauuhaw, tubig na lang. Oo. O kaya matulog na lang kayo. Or friend, kaibigan naman. Friends na lang. Yeah. Muna. May friends naman dyan, di ba? Ano pang, ano ng friends Kasi ko? yung mga ganyang bagay, dadating yan sa tamang panahon. And you know naman kung kailan yung tamang panahon. Kapag ready ka na talaga. At saka pagkakasal Oo. na. Sa- Mga bagay na oo. ganyan. 11 minutes na tayo. So, yeah. Thanks for Sige, watching, thanks guys. for watching. Mas manood pa kayo ng ibang mga video tungkol din. Upcoming. Mga klase If namin. you like it, please subscribe and Yeah. Comment Comment na lang kayo. Comment, Mama. like din. Sige. 200,000 Bye. Don't be gone too far.